Hindi lahat ng digmaan ay may baril. Hindi lahat ng pagbagsak ay may bomba. Sa Iran ngayon, isang tahimik pero delikadong krisis ang nagaganap, ang pagbagsak ng kanilang pera. Habang tahimik ang mundo, unti-unting nauubos ang halaga ng perang hawak ng milyon-milyong Iranian. Ang Iranian Rial, ang opisyal na pera ng Iran, ay bumagsak sa pinakamababang halaga sa kasaysayan. Sa black market, mahigit 1.4 milyong rial ang katumbas ng $1. Ulitin natin, $1 kapalit ng mahigit 1 milyong pera ng Iran. Ibig sabihin nito, ang sahod ng isang buong buwan pwedeng hindi na sapat kahit sa pagkain ng isang linggo. It's crazy. I exchanged $250 and received more than 70 million reals. And the bills So confusing. I have here Kapag mahina ang pera ng isang bansa, lahat ay apektado. Tumataas ang presyo ng bilihin, lumiit ang halaga ng sahod, nawawala ang ipon ng tao. Ang pinakamalaking problema, hindi ito biglaan, dahan-dahan itong pinapatay ang kabuhayan ng tao. Ngayon ang tanong ng marami, bakit bumagsak ang pera ng Iran? Ang unang dahilan, international sanction. Matagal nang may sanction ng Iran, pinutol ang kalakalan, limitado ang oil export, nahihirapan silang kumita ng dolyar. Ikalawa, mataas na inflation. Habang bumabagsak ang pera, tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Pero ang sahod ng tao, hindi sumasabay. Ikatlo, nawawalang tiwala. Kapag ang mamayan mismo ay ayaw na mag-ipon ng sariling pera, iyan ang pinakamapanganib na senyales sa ekonomiya. Sa Iran ngayon, ang ordinaryong tao ang unang nasasaktan. Pagkain, mas mahal araw-araw. Gamot, kulang at mahal. Upa at bills, hindi na makakayanan. Maraming pamilya ang napipilitan, bawasan ng pagkain, magbenta ng ari-arian o umutang para lang mabuhay. Ito ang tunay na mukha ng currency collapse. Kapag ang sikmura ay walang laman kahit gaano katahimik ang tao, sasabog ang galit. Dito nagsimula ang mga protesta, welga, kaguluhan sa mga lungsod. Hindi lang ito laban sa presyo, ito ay laban sa sistemang tingin ng marami ay nabigo na. Kapag bumagsak ang ekonomiya, ang susunod na nanganganib ay ang gobyerno. Nawawala ang tiwala, lumalakas ang oposisyon, tumitindi ang pressure mula sa international community. Maraming ang eksperto nagsasabing mas mapanganib ang economic collapse kaysa sa digmaan. Ngayon, alam na natin ang nangyayari sa Iran. Tanong natin ngayon, posible bang mangyari yun sa atin dito sa Pilipinas?